Hello guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. So, ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni tawagin lang natin siya sa pangalan na Trixie Dalery, sabi niya dito. Basahin ko muna kasi bali tatlo yung katanungan niya. Sabi niya, Good afternoon po. May tatanong lang po sana ako. Makakabalik pa po ba kung may record police na dito sa Singapore? To work po, hindi na. Hindi na po. Kung merong complaint sa police, tapos babalik ka para mag-apply ng trabaho sa Singapore, hindi ka na makakahanap ng employer. Well, sabi din nung may-ari ng agency, kung may police record ka na, hindi ka na makakabalik. Kaya pinaka-importante na kung nasa Singapore ka, nagtatrabaho ka sa DH, dapat alagaan talaga ang ating pangalan para hindi tayo masira. So, tapusin ko lang yung tanong niya. Sabi niya, ang nangyari po kasi may hindi pagkaintindihan yung amo ng girlfriend ko. Kaya ang ginawa ng amo niya, tumawag po siya ng pulis. Ang kinuha yung GF ko para i-dinala sa hospital para i-check yung mental health niya. Stress na rin po siya sa amo, over fatigue, kulang sa pahinga. After po ng hospital, diretso na po siya sa airport. Oo. Walang ligo, walang ayos, nakapang bahay lang siya at doon na rin po nagpalit ng damit niya sa airport. Sa halos mag 10 years siya, amo niya, ito lang ang nangyari sa kanya. Sir Trixie Dalery, bakit kasi hindi tumawag sa MOM yung girlfriend nyo? Ganito yun guys, advice ko sa inyo, at saka pwede nyo rin siguro i-advise to sa inyong mga kamag-anak or friends na kapag nagtatrabaho kayo sa Singapore, merong number yung MOM. So kung meron kayong problema, kahit maliit lang sa employer nyo, pwede po talaga kayo tumawag sa MOM para humingi ng tulong. Sabihin na natin kung stress ka, kailangan lumabas ka. Kung may off day ka, pwede kang mag-visit sa MOM, humingi ka doon ng advices. Tapos kung meron kang complaint sa employer mo, na sa tingin mo nilalabag niya na yung pagkatao mo, pwede mo rin yan sabihin sa MOM. Huwag kayo na matakot na magsabi sa MOM guys, kasi kung ang employer nyo ang mauna na mag-complain tungkol sa inyo, meron talagang tendency na papaniwalaan yung employer. Kung sino yung naunang mag-complain, yun yung papaniwalaan, at saka kung meron talaga ding makitang evidence. So, Sir Trixie Dalery, hindi ko alam kung ano yung buong storya ng girlfriend nyo. So, tapusin lang natin, sabi niya dito. Pero nag-try po siya ulit mag-apply para malaman niya na kung sakali bang naka-blacklist na siya dito sa SG, pero ang nakalagay lang is has been rejected. Pwede po siya pwede po siya, pero kung may record na kasi sir sa kung may record na talaga siya sa police, tapos mental health pa yung sinabi dito. Ang mali lang doon ng girlfriend mo ay hindi siya tumawag sa MOM, or hindi siya pumunta sa desk dyan sa airport. Sa may Singapore, merong UWA desk dyan Dapat, kung sa tingin nyo na hindi kayo dapat pwedeng dire-diretso lang na i-send back sa airport. Dapat merong sasabihin yung employer sa inyo, or magbibigay ng 1 month or 2 weeks na palugit sa'yo. Sasabihin dapat nila na, tawag nun, babalik kita, ganon. So, ang mali lang dito ng girlfriend mo ay hindi siya tumawag. Meron ding home na pwedeng puntahan or tawagan, na sa Lucky Plaza lang yan, na kung sa tingin nyo inaapi kayo ng employer nyo, pwede kayo pumunta doon at humingi ng tulong, or kahit tumawag. Or meron din tayong Philippine Embassy, meron din tayong UWA. Yung UWA nasa airport dyan sa Singapore, merong table dyan. So kung ayaw, kahit sabihin na natin, kahit sinend na kayo ng employer nyo sa airport, kung ayaw nyo talagang umuwi, walang magagawa yung employer nyo kung hindi kayo papasok. Kung hindi kayo papasok sa
tawag nun, basta sa airport, kung hindi kayo papasok, tumawag kayo ng tulong. Mali po yung ginawa ng employer na dinerecho lang siya na i-send back. Kasi nangyari din yan sa pinsan ko. Ang nangyari dun sa pinsan ko, hindi niya ako tinawagan na isinin back na pala siya or isinend na pala siya ng employer niya sa airport. Tapos, hindi niya ako tinawagan. Saka na lang niya pinalam sa akin nung nasa loob na siya. So, ang sabi ko, bakit ka pumasok or pumayag? So, wala na ako nagawa kasi umuwi na siya ay pumasok na siya So, meron namang may desk dyan sa Singapore airport para sa mga na kung ayaw mo tumuloy, pwede kang tumawag sa MOM. So, yun yung pinaka-importante sana ng ginawa niya. So, tapusin ko lang yung pangatlong comment ni sir. Sabi niya, ang mali po doon, umuwi po siya ng walang sahod. Yeah, mali po yan. Mali po yan. Kasi kung papauwiin dapat siya ng employer niya, dapat nakalagay din to sa MOM. Kailangan siguraduhin ng employer na meron siyang airplane ticket, yung mga gamit niya, kailangan siguraduhin na binayaran ng employer. So, ang mali ng girlfriend mo dito ay pumayag siya na pumasok. Ayo. Walang sahod, binigay lang po ng amo niya ng 2k pesos. It seems inhuman what her employer did that even if she wanted to report to her previous employer, it was too late because my GF is already in the Philippines. Pwede po siya pumunta ng DMW tapos mag-complain doon. I-report niya, mag-complain siya. Pwede pa rin siya mag-file ng complaint kahit nasa Singapore na siya. Pumunta lang po siya sa DMW. Sabihin niya doon yung nangyari sa kanya, tapos sabihin niya na hindi siya sinahura ng employer para yung ang pagkaalam ko, yung yata ang may gagawin sila para masingil yung employer niya. So, Sir Trixie Dalere, advise mo yung girlfriend mo na pumunta siya doon sa DMW. Tapos, dapat alam niya, natural, dapat mayroon siyang mga ebidensya, no? Or, hindi, basta pumunta lang siya doon para matulungan siya na makuha yung sahod niya. And, paalala lang, kung may mga ganyan na senaryo, no, na pangyayari na advice ko sa mga worker na nasa Singapore, kung ididiretso kayo ng employer nyo send sa airport na hindi niya pinaalam or hindi niya kayo binigyan ng palugit, kahit sabihin na natin 2 weeks or 1 month, kung ano yung nakalagay dun sa standard contract nyo, huwag kayong pumasok sa airport. Meron dyan, bago kayo kasi pumasok, di ba, bago kayo pumasok, ipapunch nyo muna yung passport nyo. Huwag kayo muna doon pumasok. Ngayon, kung ipipilit ng employer nyo, pumasok kayo doon, pwede naman kayo tumawag ng pulis. Kasi, kung ayaw na ng employer sa inyo, dapat sabihin niya kung ano yung rason, at saka dapat bibigyan kayo ng palugit. So, kung ayaw mo umuwi, gusto mo lang magpalit ng employer, walang magagawa yung employer mo. Kundi, i-release ka dapat nila. So, dapat guys, alamin nyo yung karapatan natin. Karapatan natin yan. Kung ayaw na natin sa employer natin or kung merong kailangan i-release ka lang ng employer mo kung gusto mo na. Ayaw mo pa umuwi ng Pinas, gusto mo na magtrabaho pa sa Pinas. Pero, kailangan, kailangan alam nyo na ipaglaban yung karapatan nyo. Nako, Sir Trixie Dalere, pwede mo i-advise yung girlfriend mo pumunta siya ng DMW para matulungan siya makuha yung kanyang sahod at saka yung mga gamit pa niya. Mali po yung ginawa ng employer. Okay, sana nasagot ko yung katanungan mo, sir. Pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, just comment below lang. See you. Have a good day. Bye-bye.